Mga kapatid, welcome sa Reuters Methodology. Dito mabilis, malinaw, at kapana-panabik ang pagkatuto. Ihanda ang sarili, palalimin ang kaalaman, at sama-samang tahakin ang landas ng tagumpay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang likas na batas moral at kaugnay na batas na nahahati sa 5 bahagi. Unang bahagi, pagpapakilala sa likas na batas moral. Ang kahulugan ng likas na batas moral ay batas na nakaukit sa budi ng tao at nagsisilbing gabay sa mabuti at masama. Nagmumula ang likas na batas moral sa konsensya ng tao at katwiran. Ang katangian ng likas na batas moral ay universal at objektibo. Mahalaga ang likas na batas moral dahil nagbibigay ito ng gabay sa tamang paggawa at nagiging batayan ng batas. Ikalawang bahagi, mga batas na umaayon sa likas na batas moral. Una, Republic Act 9262, ang batas na tumutulong protektahan ang kababaihan at kabataan laban sa karahasan. Ikalawa, ang Republic Act 7610 ay kilala bilang Anti-Child Abuse Law. At ikatlo, ang Labor Code at Anti-Discrimination Law ay mga halimbawa ng batas para sa kabutihang panlahat. Samantalang ang pangunahing layunin ng Clean Air Act, Republic Act 8749, ay protektahan ang kalikasan mula sa polusyon. At ang panglima, ang Republic Act 9003, ang batas ang tumutukoy sa tamang pamamahala ng basura. Ikatatlong bahagi, pagsusuri sa umiiral na batas. Sa pagsusuri ng umiiral na batas, ang pangunahing pamantayan ay ang katarungan, dignidad ng tao, at kabutihang panlahat. Ang Anti-Child Abuse Law, Clean Air Act at Anti-Discrimination, ang mga halimbawa ng batas na sinasang-ayunan ng nakararami dahil sa katarungan nito. Kung may batas na lumalabag sa dignidad ng tao, ang nararapat na gawin ay magpahayag ng pagtutol at ipanukala ang pagbabago. Pang-apat na bahagi, papel ng mamamayan sa pagsunod at pagpapatupad ng batas. Ang tungkulin ng bawat mamamayan sa lipunan ay sumunod at makiisa sa makatarungang batas. May pakikita ang paggalang sa batas sa pamamagitan ng pakikiisa sa makatarungan at makataong batas. Mahalaga ang pagiging huwaran sa pagsasabuhay ng likas na batas moral upang magiging inspirasyon at gabay sa kapwa. Panglima at huling bahagi, pagninilay at aplikasyon sa buhay ng kabataan. May isa sa buhay ng kabataan ang likas na batas moral sa paaralan sa pamamagitan ng paggalang sa guro at pakikipagtulungan sa kaklase. Ang isa sa halimbawa ng disiplina sa buhay ng kabataan ay pagsunod sa mga patakaran ng paaralan. Ang isa sa halimbawa ng konkretong gawain na nagsusulong ng kabutihang panlahat ay pagtulong sa paglilinis ng komunidad. Ang kahalagahan ng pananampalataya sa buhay ng kabataan ay magiging gabay sa tamang pagpapasya. Mahalaga ang tamang pagpapasya para sa kabataan dahil nakaapekto ito sa kinabukasan at kapakanan ng marami. Mga kapatid, laging tandaan, sa Reuters Methodology, hindi lamang kaalaman ang ating hinahanap, kundi karunungang magtataguyod ng tunay na tagumpay sa buhay. Hanggang sa muli, naway manatili ang biyaya at patnubay ng karunungan sa bawat isa.